beloved Boss Mike Cervera. Ako, eto na mga kababayan, may pag-rest back na. May pag-rest back na. May pag-rest back ng China, mga kababayan, kay Pangulo. Ay, papayag ba kayo niyan? Siyempre hindi. Kahit ano't anong mangyari. Mga kababayan, tandaan nyo to. Ha? Talo-talo tayo pag may diskusyon. Pero dapat nagkakaisa pag may revolusyon. Hayaan nyo na yung grupo ni Digong talagang ganun, mga gunggong. Ano? So eto na mga kababayan. Pasok! Rumesbak ang China sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa South China Sea. Nagkaroon kasi ng proclamation rally para sa kanyang Senate candidates sa Ilocos Norte kamakailan lang. Sa naging talumpati sa nasabing rally, sinabi ni Marcos Jr. na wala sa kanyang mga kandidato ang pumapalakpak sa China o nagbubunyi kapag binobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang Coast Guard vessels ng Pilipinas sa South China Sea. Abay, totoo naman eh. Meron ba mali doon, mga kababayan? Sige nga, pakisagot naman. May mali ba doon sa pahayag ni Pangulong Bongbong na yung kanyang mga kandidato walang nagbubunyi doon? Kapag ka may mga pangyayaring ganyan, binobomba ng tubig at kung ano-ano pang pinaggagawa nila. Saan? Sa ating mga Coast Guard. Ganon din sa mga mangingisda. Aba, meron bang nagbubunyi? Hindi ba't yung grupo ni Digong lang? Sila lang ang natutuwa. Pansinin nyo, yung mga balita nila. May narinig ba kayo sa kanila na pinagtanggol kahit minsan? Wala ho. Wala. Uray may sa apo. Awan. Pulos. Aloy. Ito naman China. Akala mo naman kayo naman, masyado kayong parang balat sibuyas din tulad ni Bato eh. Si Bato, mga kababayan, di ba nung isang araw? Aba, sabi ba naman ni Bato eh, tara, punta tayo, bigyan ko kayong baril at saka bala. Handa ako mamatay. Puti ka, kala mo napakatapang mga kababayan eh. Aba, naalala ko, alam nyo ba? Di ba? Sa paputok lang, karipas ng takbo. Putik na yan. Walang iya ka, Bato. Naalala ko yun ah. Ang tapang-tapang mo. Dahil lang siya paputok, kumaripas ka ng takbo. Tapos ngayon dito, aba, meron ka pang pahamon-hamon. Para lang masabi na hindi ka pro-China. Wala na, tapos na. Wala ka ng habol, Bato. Yung habol mo, ibato mo na lang sa ulo mo. Dapat yung batong dala mo, pukpok mo sa ulo mo. Matatauhan ka na ayaw na sa'yo ng tao. Sa totoo lang, wala ka namang ginawang batas. Wala ka namang ginawa sa Senado. Ano bang ginawa mo ron? Nag-imbestiga ka? Ano inimbestiga mo? Yung dalawa, may butas ng puncher? Ayun ba yung pagmamalaki ni Bato, mga kababayan? Nang ina pa naman. Kung yun lang ang ipagmamalaki ni Bato, yung nag-imbestiga siya. At ang ebidensya, 2 butas ng puncher. Bakit hindi nga yung ulo mo butasan mo? Tuloy. Tugon naman dito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, hindi magpapakundangan ang sinuwang Chino sa pagbibigay ng angkop at lehitimong tugon na hindi gumagawa ng anumang aksyon kapag ang China ay nahaharap sa mga paglabag at provokasyon na ginagawa ng Pilipinas. Ay, naku, provokasyon ba yun? Para lang sabi, di naman kayo dinamay doon. Kung nasaktan kayo, wala na kaming magagawa ron. Ang sinabi ni Pangulo, yung mga kandidato ni Digong. Yung kandidato ni Digong, na kapag ka may nasasaktan sa West Philippine Sea, nagpapalakpakan yun. O ngayon, ano naman yung ginangalngal ng mga to? Di ba munting tinig? Tuloy. Dagdag ng Chinese official, tutol ang China sa paggamit sa isyu ng South China Sea para sa mga layuning pampolitika. Anak ng pating naman yan. Hindi pa ba usapin ng pampolitika yan? Kung pinamigay na ni Digong sa ininyo? Kaya nga mga kababayan, dapat nga magpaliwanag si Digong, pero hanggang ngayon hindi pa rin nagsasalita yun. Si Digong, mga kababayan, pag nagsalita yun, nako, napakahina. Oo, hindi mahinahon. Di ba? Tama po ba mga kababayan?
kapag nagsalita na si Digong ngayon, napakahina, hindi mahinahon. Oh, totoo naman mga kababayan. Pansinin nyo pag nagsalita yan, abay, mag-aantay pa kayo ng ilang minuto bago makapagsalitang muli yun. Aba, minsan para nang si Kuya ha? Sino ba yon? Yung dating radyo? Oh, di ba? Kuya Cesar ang datingan, mga kababayan Biruin nyo, dinaig pa niya si Kuya Cesar na. Tapos gusto nyo paniwalaan namin siya. Grabe. Sige, tuloy. Patungkol naman sa dineploy ng Estados Unidos na mid-range capability missile system sa Pilipinas, ay muling nagpahayag ng mariin na pagtutol dito ang China. Ay, wag nyo kaming pakikialaman. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman namin kayo pinakikialaman. Gumawa kayo ng mga sandata nyo kahit ano pa yan. Nangialam ba kami? Bakit kayo pinakikialaman nyo kami kung bumili kami ng mga ganito na hindi nagawa ni Digong? Di ba? Alam paki nyo? Alam please kayo? Alam paki nyo? Bansa namin to, huwag nyo pakikialaman. Pinakialaman nyo na yung teritoryo sa pahintulot ni Digong. Abay, magkasya na kayo doon. Pasalamat nga kayo na upo si Digong. Ewan ko ba dyan bakit nauto yung mga yun? Pero mga kababayan, alam nyo, Alam nyo, itong pangingialam ng China sa mga gawain natin, lalong-lalo na yan. Anong pakialam nyo kung punuin namin ng ganito tong bansa na to? Amin to! Wala kayong pake! Tokin na yun. May babali kayo, lalasi. Di po ba mga kababayan? O, tuloy. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na nagdudulot ito ng malubhang pinsala at banta sa seguridad ng rehiyon. Kita nyo, pero yung ginagawa nila hindi pagbabanta at seguridad ng Pilipinas yun. Yung pagpapatrolya nyo doon. Ano yun? Hindi ba nagpapakita ng pagbabanta na gusto nyo nang gawing probinsya tong Pilipinas? Hindi porke, sa pinangayunan kayo, pinayagan kayo ni Digong, abay, papayag na yung susunod naming presidente. Yung presidente namin ngayon, mga kababayan, dala-dala ang bayag nun. Hindi tulad ni Digong, lus-lus na nga, abay, ipinasok pa sa puwet niya. Kaya ayon mga kababayan, hanggang bunganga na lang ang tapang niya. Pagdating sa totoong laban, walang ibubuga. Ang kaya niya lang yung maliliit na mga kapwa Pilipino niya. Pero mga kababayan, pagdating sa ibang bansa, ang itlog niya kulang na lang lulunin niya Opo, kulang na lang lulunin ni Digong ang itlog niya. Yung nginig niya mga kababayan, hindi na kailangang umabot ng 80. Bakit ho? Abay, 70 pa lang si Digong nanginginig na. Marinig lang ang China, gusto nang humimot ng puwet nila. Diba? Ganun ho mga kababayan. Kaya ho, mga kababayan, yung mga nagsasabi na ang Pangulong Bongbong Marcos, bakit daw pumapalag sa China? Abay, dapat lang! Di ba ba, mga kababayan? Dapat lang. Teka, pagod na ako magsalita rito. Baka naman, sang-like naman dyan. Nakalimutan nyo na. Huwag ho kayo masyadong malibang sa akin. Yung obligasyon nyo, gawin nyo rin, Ay, grabe, no? Mga kababayan. Ito na! Dagdag pa ni Go Chakun, sumisira rin ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at nagpapahina sa mga lehitimong interes sa seguridad ng iba pang mga bansa. Kita nyo, mga kababayan ko? Sige, tuloy. Pangulong Bongbong Marcos, dahil nakita kita, kakalma ko. Kung hindi lang kita nakita, magtutuloy-tuloy itong bunganga ko. Alam mo itong bunganga ko, kahit na magsabay kami ni Tigunyo, naku, grabe. Mamayang alauna, nandun na ako sa Mindanao. Pero si Digong, nasa Marikina pa rin, tuloy. Ang naturang pahayag ay matapos hamunin ni Marcos Jr. ang China na tigilan ang mga agresibo nitong aksyon kaugnay ng isyu sa pinag-aagawang teritoryo para pag-isipan niyang ibalik sa US ang Typhoon missile system. Correct. O ano naman ngayon kung sabihin ng Pangulo namin yun? Aba, dapat lang, no?
Gusto naming marinig sa kanya yun na pinapagtanggol niya ang bansa at teritoryo namin. Hindi tulad nung nakarang administrasyon. Kulang na lang, ha? Kulang na lang talaga mga kababayan. Kung may titulo lang tong buong Pilipinas na isang titulo lang, malamang binenta niya na yan. Ha, mga kababayan? Kung may titulo lang ang buong Pilipinas, oo, malamang binenta na ni Digong. O, di ba? Alay! Iginiit naman ng Chinese official na ang Pilipinas ay paulit-ulit na nagbabago ng pahayag hinggil sa isyu ng pag-deploy ng typhoon system. Ay, ganun talaga ang presidente, pabago-bago isip niyan. Ang tawag doon, diskarte. Maraming diskarte ang presidente namin eh. Sorry kayo, ang presidente namin matalino. Hindi nyo makukuha kung ano talaga gusto. Ganun talaga. Kapag ikaw ay presidente, tandaan nyo mga kababayan, hindi nyo mapipredict kung ano laman ng isip. Kasi kung mababasa nyo agad ang nilalaman ng isip ng aming presidente, aba, edi, wala na. Napaghahandaan nyo na kung ano talaga yung pinaplano niya. Tulad ni Digong, kita nyo, di ba? Hindi na nga nagplano eh. Lumuhod na lang, bigla. Kaya nagulat ang madla. Aba, si Digong lumuluhod sa harapan ng China. Di ba? Mga kababayan, tama po ba ako? Talay! Aniya, una ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na ang pag-deploy ay temporary lamang at ang nasabing equipment ay aalisin sa bansa matapos ang mga military exercise. Oh, tama naman. Ano ngayon kung nagbago isip niya? Hawak nyo ba isip niya? Hawak nyo ba sa leeg si Pangulong Bongbong? Hindi nyo naman hawak sa leeg si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hawak nyo ang leeg, yung grupo ni Digong. Yun! Kaya nga ho, di ba? Kita nyo naman, halos lahat sila gusto himurin na yung mga puwet nyo. Oh, yun! Kaya abangan ninyo, baka sakali manalo. Pag nanalo, edi magbunyi kayo. Di ba, mga kababayan? Ay! Lo, di iyo, kiti, lo, di iyo! Oh, tuloy. Ngunit sa halip, nagbabalak pa ito na makakuha ng sarili nitong mid-range system at magpakita ng kakayahan na nagpapahiwatig ng banta o pangamba sa iba kung saan iniuugnay pa sa isyu ng South China Sea. Una rin Ay, siyempre, nayunam, Apo Bongbong, nayunam, iti kasta, kabutungda. Dagdagan mo pa, Pangulong Bongbong Marcos, bakit? Dahil natatakot sila. Natatakot sila sa mga sandata na hindi nila alam kung paano sasanggain. Oh, hindi naman nila basta-basta ang pwedeng gamitin yung malalakas na sandata nila. Kita nyo mga kababayan, ang Ukraine at Russia, nagamit ba nila yung mga nuclear weapon nila? Bawal yan. O gusto nyo na lang, suntukan eh. O, di ba? Eh kung suntukan lang mga kababayan, gawin nating punching pag si Bato. Total naman eh. Walang mawawala sa itsura ni Bato eh. Kahit pag susuntukin eh. Tapos may gano'n sinasabi mo. Ay, nako, sorry naman, wala akong tulog. Tuloy! ito, nagpahayag si Defense Secretary Gilberto Teodoro na plano ng Pilipinas na makakuha ng sarili nitong mid-range system. Nako, yan na mga kababayan na umorder na kayo. Huwag nyo nang patatagalin. Huwag nyo nang patatagalin. Damihan nyo. Lagyan nyo lahat ng mga pantalan. Kahit dyan sa may Dolomite Beach. Punuin nyo dyan. Ganon. Di ba, mga kababayan ko? Ito, kininada. Ay, kapsat ni Ilocana, Kapsat ni Digong ang Ilocano, mga kababayan, kahit gaganyan-ganyan, kala nyo mabait yan, pero napakatapang yan. Bakit ginagamit ang utak niyan, hindi bunganga lang. Hindi tulad ni Digong, puro bunganga ng bunganga. Kita nyo naman, Kita nyo naman. Abay, meron silang mga sinasagawang mga rally. Proclamation rally daw, pero pagka pinakinggan nyo, walang sense, mga kababayan. Pero tuwan-tuwa yung mga tao. Di ba? Kasi mga bobo.
Tuloy! Pinunto pa ng Chinese official na ang pag-deploy ng Typhoon Missile System dito ay napakadelikado at nagpapakita ng geopolitical na pagtutunggali na walang maidudulot na magandang epekto para sa kahit na sino. Oh, alam nyo na palang walang may dudulot na maganda, di magsilayasan na kayo. Ganun lang yun, para wala na tayong gulo. Total naman, amin naman talaga yung West Philippine Sea na inaangkin nyo. Kami mga Pilipino, kami maliliit lang, pero tandaan nyo sinabi ni Hunasan. Ilan na ho ang sumakop sa bansang ito? Ha? Nandyan na Amerikano, nandyan na Hapon, nandyan na Kastila, at nandyan pa yung iba. Ha? Pero nagwagi ba sila? Abay, tumagal ang panahon, pero yung mga Pilipino, lumalaban hanggang kamatayan. Pero hindi naman tayo darating doon sa panahon ngayon, mga kababayan. Ang kailangan lang natin mag-ingay. Ang kailangan lang natin ipangalandakan na atin talaga ang West Philippine Sea. Sapat na po yan. Na hindi po natin naririnig sa grupo ng mga padapa na pinangungunahan ni Digong. Di mo ba? Shoutout sa 2,000 mahigit. Baka naman makalimutan yung mag-like. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa vlogger na gwapo. Bibihira yung vlogger na gwapo. Nakakala nyo, pag ako tumigil dito, wala nang gwapo. Meron pa pala, sila Takero, sila Coach Jared, sila Sangkay, sila Mark Ramos, sila Munting Tinig, sila Ballpoint Man, yan. Nako. Tuloy! Binigyang diin naman ito na hindi magpapakundangan ang China kapag ang mga interes nito sa seguridad ay nasira o bantaan. Kaugnay dito. Yan naman puro naman kayo salita Sige na. Sige na. Kami lang naman tayo namang mga Pilipino. Ayaw natin ng inuuna, ang nangunguna. Pero kapag tayo inunahan, abay palag-palag talaga. Diba? Palag-palag talaga mga Pilipino dyan. Maliban na lang siya mga makapili na grupo ni Digong. Yan padapa, makapili yan. Ngayon, dahil eleksyon, maririnig nyo, kunyari, mga anti-China na. Pero sa totoo lang, sabi lang nila, makuha lang ang boto ng iba. Diba? Dahil alam nyo mga kababayan, sabi ko nga, ang mga grupo ng padapa ay talagang mahina. Team Suka, sabi na nga ng iba, Team Suka. Kita nyo yun lang ang sinabi ni Pangulo, sakit na sila. Bakit huka nyo? Yung banat ni Pangulo na yon, napakalaking epekto sa mga boto ng mga grupo ng padapa. Diba ba, mga kababayan? Mga kababayan, kayo po ba ay sumusuporta pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga pahayag? At itong pahayag na yan, ang naging dahilan, kaya itong mga ito nasaktan. Nasaktan ang mga damdamin. Nasaktan ang mga puso. Happy Valentine's, kahit wala kayo niyan. Diba? Pero alam nyo kung ano totoong nasaktan at natapakan? Yung kanilang mga ego. Dahil feeling nila sila na yung superpower. Kaya kailangan, wag nyo silang bubulihin. Sila lang ang may karapatang bumuli. Di ba? Tama po ba yung mga kababayan ko? Hindi tama yun. Di ba? Thank you naman sa mga nagmamahal sa Manong Bongbong ko. Kung alam nyo lang kung gaano kayo kamahal nun. Di na nga natutulog yun Para lang magawa lahat at maipakita sa inyo at makabawi sa inyong mga pagmamahal sa kanya. Sabi niya, pakisabi na lang, mahal na mahal ko sila. Mahal na mahal daw kayo. Kita nyo mga kababayan, ano na? So eto na mga kababayan, yan na nga nasaktan na. Saktan na yun. Ego nila mga kababayan, ego yan. Ego. Puso, wala naman mga puso yan. Diba? Xi Jinping may puso ba? Wala puso. Kita nyo naman ang laki-laki na ng kanilang bansa. Ang laki-laki na ng nasasakop nila. Pero gusto pang sakupin yung atin. Amin yan. Amin yan. Kinalalagyan ng mga islang yan. Di nyo ba maintindihan? Our beloved Boss Mike Cervera.